Ito pa. Ito malupit. Tumawa pa itong si John Vic, patay na, tinawanan pa. Wasak ba? Wasak ba, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ewan ko dito kay John Vic Remulla, no? Ewan ko dito sa taong to, no? Parang may saltik na din. Parang nakuha na yung pagiging saltik-saltikin ni Marcos, no? Na-adapt niya na eh. Parang nasa kanya na rin lahat eh. Ganyan ba talaga kapag lover boy? Ay. Ito kasi yung sinabi ni John Vic Remulla. Ito yung sinabi ni John Vic Remulla, ba't ganun ang nasabi ni Atty. Rowena Guanzon? Sabi niya, mga hindi naniniwala pwedeng mag-volunteer, itulak doon sa bangin para makita yung parehong resulta ayon kay John Vic Remulla. Gago eh, no? Bakit, wait lang, John Vic Remulla, bakit ka naghahanap ng tao? Hindi, ikaw na lang. Diba? John Vic Remulla, ikaw na lang kaya? Hindi, ikaw na lang, try mo na, alimbawa, marami ka naman tauhan dyan eh. Tumayo ka doon, tapos itulak ka. Tapos kung ano yung magiging resulta doon sa pagtulak mo, yun na yun, okay na sa amin yun. Hindi, alam naman natin na nagbibiro to, pero yung biro mo kasi, John Vic Remulla, yung sinasabi ko sa inyo eh, hindi pamantayan ng taas ng pinag-aralan sa mga taong respetado. Sa mga taong dapat respetuhin at talagang masasabing may pinag-aralan. Katulad na lang ito ni John Vic, alam natin may pinag-aralan, wala naman siya siguro sa posisyon na ganyan kung wala siyang pinag-aralan, di ba? Pero tingnan mo dito sa mga pinagsasabi niya, mukha siyang walang pinag-aralan. Saka saan ka nakakita na, anong sasabihin mong, una-una, hindi naman natin sa kinakampihan itong si ex-DPWH Yusek Cabral. Hindi naman natin kinakampihan to, no? Pero sa ganitong sitwasyon, hindi mo kailangan magpatawa ng ganito. Kung gusto mo na ganyan pala ang nasa utak mo, hindi, ikaw na mismo mag-volunteer, ikaw nakaisip, di ikaw gumawa. Diba? Ganun lang kadali yun. Ikaw nakaisip, ikaw gumawa. Ikaw gumawa para tingnan natin kung anong resulta. Tinatanong mo pa kami, naghahanap ka pa ng volunteer, ikaw na. O kaya, i-volunteer mo si Marcos. O kaya si Romualdez. Mas maganda kung yung kuya mo. Diba? Total, galit ka naman sa kuya mo. Yun pala maganda. Ayun ang gawin mo. John Vic, total, galit ka naman sa kuya mo. Utusan mo kuya mo na tayo siya doon, tapos tulak mo. pag kung ano yung resulta na mangyayari kay Boying Remulla, ayun yung parang nangyari kay Yusek Cabral. Aslo ang utak mo dong. Oo, kung kailan laging gurang ka, doon nga naging kupal. Kupal no? Ito pa isang kupal. Ito ha, sabi niya. Antonio Trillanes III. Ang ganda ng pangalan, no? Sarap pakinggan, no? Antonio Trillanes III. Pero kung halimbawa, mga bagong sibol ka pa lang, pag narinig mo yun, na, sino kayang tao yun? Parang popular, parang may dating. Parang may bigat, ganun. Antonio Trillanes III. Diba? So talagang mapapa. Pero pag nalaman mo yung pinaggagawa, pinagsasabi, puta na. Sabi mo, si Trililing, walang kwenta yan. Walang kwenta yan, kupal na yan. Isa din sa mga kupal yan. O sabi niya rito, si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertions ni Pulong sa Davao City. Yan ha. Unang-una, yung about dun sa 51 billion na insertion ni Congressman Pulong, may resulta. Diba marami nga nagsasabi na wala naman sanang problema yung insertion na yan. Kung yung pera ay may napupuntahan. Ano ba yung napuntahan ng 51 billion? Tingnan nyo ang Davao City para makita nyo. Sobrang ganda.
At isa ako mismo sa nakapatong doon. Sa nakatungtong doon, ilang beses kami nagpunta doon, kaya sasabihin ko ng 101% na doon napunta kung totoo man yung 51 billion na yan. Maganda ang kinahinatnan yan. Ngayon, dito kasi sa sinasabi ni Trililing na jowa ni Saba Queen. Uy, match ah. Parang gusto niyang palabasin na si Congressman Pulong Duterte ang nagpapatay kay Yusek Cabral. Yun yung gusto niyang palabasin at yan naman din ang at yan naman din ang nasa script ng mga tangang vlogger, ng mga bayarang vlogger. Yung mga dilawan, mga pulangaw, mga tansu vlogger ngayon, ito yung nasa script na si Congressman Pulong daw ang nagpapatay. Dahil daw doon sa 51 billion. Di nga. Tangina nyo kung ano na sa kakasyabu nyo kung ano pumapasok sa utak nyo. Uy, yung isa sa mga hindi pala ilan ba sila? 5 ata. 5 vlogger diyan sa Tansuan, puta na nagdudroga yan. Nagdudroga. May mga record. Pero tsaka na natin lalabas yan. Malapit na naman na din dumaan yung yung panahon na pagbabayaran natin sila. Pero yun nga yung nasa script ng mga vlogger na yan na si Congressman Pulong daw. Ayun nga kasi nga eto si Trillanes, etong si Trililing, isa din to sa mga nagpopondo sa mga vlogger na yan. Tingin mo lagi siya ini-interview din. Nakakatuwa no. Hindi katulad namin kahit papano, nag-i-interview kami nang hindi naming katulad na lang yan ni Atty. Rowena Guanzon. In-interview namin yan sa Vox Populi sa SMNI. 'Di ba? In-interview namin yan kahit alam namin kakamping. So ganun dapat. Kaso ang nangyayari, nag-i-interviewan, sila lang din. Pare-pare supporters ni Marcos. So lalabas sa bibig nun? Siyempre maayos dahil supporters ni Marcos. Duterte na naman. Sabihin ng mga tao, Duterte na naman. Wala nang bang iba? Duterte na lang lagi. Wala. Ganyan ang script nila eh. Eto nga yung isa sa mga katakatangang tawag dito? Katakataka na litrato or larawan ni Yusek Cabral at etong kanyang driver. Kasi ito, nung December 11, pumunta ho sila sa ICI. Ay, ba't may palakpak? Pumunta sila sa ICI dahil para alam nyo naman na kung ano yung dahilan kung bakit nagpunta doon si Yusek Cabral. Ngayon, noong December 18, hindi ako nagkakamali, December 18 or December 19, magkasama si Yusek Cabral pa rin at yung kanyang driver. At ayun nga, si Yusek Cabral, yung tinuturo doon. At dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral, andito pa rin yung driver. Ngayon, ano yung unang napuna dito? Unang napuna dito ay nagkaroon pa talaga ng panahon na magpa-picture or mag-picture etong si driver. Siguro, baka siguro to, ebidensya niya na, oy, iniwan ko dito si madam kasi ayaw sumakay. Pwedeng ganon. Pwede din naman na nag-picture siya para lang masabing wala siyang kinalaman sa anumang mangyayari. Pwedeng ganon din. Ang pangalawa pa, na isa sa mga nasilip ng mga netizen, yung pare-parehas na damit nung driver ni Yusek Cabral. Kasi ito, nung sa ICI is December 11, ganito pa rin siyang damit. December 18 to December 19, ganito pa rin yung kanyang damit. Hanggang sa namatay, si Yusek Cabral, ganyan pa rin yung kanyang damit. So anong mga hinala? So parang may mga naaamoy etong mga netizen na parang kasabwat nga etong si driver
dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. At ang isa pa dito na ano pa, yung sinasabi ng pamilya na itong si Yusek Cabral ay wala daw nangyaring foul play doon. Yung pa isang katakataka. Diba? Na hindi man lang kahit siguro ako sa side na ako yung pamilya ni Yusek Cabral, halimbawa pamilya ko to, si Yusek Cabral, halimbawa kahit ano na sa akin, pag-iisipan ko pa rin talaga ng masama itong driver na to. Ang masakit kasi dito kung magkasabwat ang driver pati ang pamilya, wala na. Yun yung masama. At meron pa nga niya mga picture ito. O katulad na lang nitong post ng isang netizen. Sabi ni Aymar Ramos, driver ka, iniwan mo amo mo sa gitna ng daan. Tapos pagbalik mo, patay na. Kwento mo sa Lionhead. Ay nako. Ayan na yung isa sa mga komento ng mga netizen. Hindi na lang natin pinakita yung hindi ko rin natabunan pala yung pangalan. Para magmukha ring legit, baka sabihin nila gawa-gawa natin eh. Hindi talagang rin yung kwento ng driver. Parang hindi ka rin maniniwala na paano nangyari? Paano nangyari na ba't iiwan mo? Una-una, tsaka hindi ba naisip ng driver na kapag may nangyari sa amo niya, siya yung pwedeng isang kauna-unahan suspect. Diba? Maganda sana nun, total high-tech naman ngayon, ba't hindi na lang siya nag-video? Ito po, katibayan po to, sir. Sir, katibayan po na ako po'y pinapalis ni madam at magpapaiwan po daw siya dito. Diba? So mamaya makikita natin yun sa video ng mga witness kung ano ba talaga yung nangyari. So marami pa yan dito. Eto nga, katulad na lang nito na etong si Saldico, Saldico mas lalo nang papatahimikin kanila. Kailangan mong mabuhay para sa katotohanan. Etong sinasabi ni Atty. Harry Roque, pabor po ako dito. Hindi dahil sa kinakampihan si Saldico Kailangan pa rin managot ni Saldico sa pagiging kawatan niya sa magkakasama yan sila nila Romualdez So kailangan yung pagdusahan pa rin yun. Ang ibig sabihin dito ni Atty. Harry Roque is kailangan niyang mabuhay ng matagal. Etong si Saldico is para mapanagot pa yung talagang mga mastermind na alam naman na natin kung sino-sino yung mga mastermind na yan. Yun. Ako kay Saldico, si Saldico hindi na uuwi yan. Tsaka yun nga, may mga bali-balita nga na parang nadakip na nga daw yan. Parang sa totoo napanaginipan ko nga yan. Ito na naman yung panaginip natin, guys. Napanaginipan ko nga yan. Ganito nangyari. Si Saldico nahuli na. Nahuli na daw ng mga, alam mo na kung sino yung mga mastermind dito sa nakawan sa pera natin. Nahuli na daw. Ngayon, napaamin itong si Saldico na kay Yusek Cabral yung mga tinatawag na dokumento na talagang magpapatunay na kasabwat itong mga mastermind na to na iniisip natin. Katulad na lang si Tamba tsaka si Ngagba. Itong si Tamba tsaka si Ngagba, sinabi ni Saldico na kay Yusek Cabral nga daw yung ibang ebidensya. Kaya doon sa panaginip ko, pinatumba na lang etong si Yusek Cabral para hindi na lumabas. Etong mga dokumento laban kay Tamba tsaka kay Ngagba. Galing ng mga pangalan, Tamba, Ngagba. Yun ang panaginip lamang yun. Hindi ba, wala namang katotohanan yung panaginip lang yun. Pero pwedeng mangyari yun. At eto nga, eto pa yung isa na pinaka na Congressman Libiste, hawak na ang listahan ni Yusek Cabral. Ibinigay sa akin ni DPWH Yusek Cabral ang mga files na naglilista ng mga proponents ng mga DPWH insertions sa buong bansa noong September 4. Patay. Eto na nga. Grabe to.
Grabe to, pero eto total nasa sa'yo yan, Congressman Libiste, ako'y magpapayo sa'yo na mag-ingat ka. Iba na ang galawan ngayon. Iba na ang galawan ngayon. Lalo't binubulgar mo na nasa sayo ang mga dokumento mapatungkol diyan sa proponents na yan at mga insertion ng iba't ibang mga politiko. Nako, hahantingin ka. Wag naman tayo ay hindi naman nananalangin, pero tayo nagpapaalala lamang kay Congressman Libiste dahil mahirap na eh. Alam natin kung ano yung kaya nilang gawin para lang mapagtakpan yung issue na kailangan nilang harapin. Kahit buhay pa, kailangan nilang, kahit buhay ng iba, kailangan nilang isacrifice para wag silang mabisto. Kaya dapat, Congressman Libiste, mag-ingat ka ng gusto. No, at eto rin yung aabangan natin kung kailan to ilalabas ni Congressman Libiste. So eto pa, marami pa tayo dito. Oo, at eto na nga yung CCTV ha. Mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang katawan at mukha ni Yussi Cabral, mahirap maniwalang namatay siya. Maliban makita natin ang CCTV at autopsy report na nahulog siya ng aksidente, mahirap maniwalang nagpakamatay o aksidente siya. Ang sigurado ay pinatahimik siya dahil maraming nasa kapangyarihan ang makukulong dahil sa kanya. So si Sir Greco Bellica pala ay hindi naniniwala ding patay na etong si Yussi Cabral. Na yun din naman din yung opinion ng ibang mga netizen na pwedeng ang nangyari iba ang parang patay na talaga yung tao na inilaglag doon. At pwede ring hindi nga si Yussi Cabral yun. Pwedeng hindi nga si Yussi Cabral yun at dahil pwede din naman na pinatay na talaga din si Yussi Cabral or patay na si Yussi Cabral kaso hindi siya yung natagpuan doon sa tawag dito sa bangin na yun. Sa panahon, sa dami ng pera ng mga kawatan, kahit ano pwede nilang gawin. At sa sobrang hirap ng bansa natin ngayon, yung mga tao pwede nilang isacrifice yung sa kanilang sarili para lang mabuhay yung pamilya nila. Pwedeng mangyari doon kumuha ng bangkay na kawangis or kamuka. Maraming pwedeng ganyan eh. 'Di ba? Tapos inilaglag doon. Tapos set up na kasi magtataka ka din eh. Bakit ayaw ipa-autopsy ng pamilya? Tapos sinasabi wala daw foul play, 'di ba? So mapapaisip ka din talaga. At may punto dito si Sir Greco Bellica na ganun talaga. So eto nga ito yung video ng witness at ating panoorin. No, ito po. Ang naobserbahan ko, bakit palaging nagmiminor ang mga sasakyan. Okay. Tapos sinilip ko nung naubos na yung mga nakapilang mga sasakyan, nakita ko na may sasakyan doon sa pinangyarihan ng aksidente. May sasakyan na nakaparada, hindi ko maano kung anong klaseng sasakyan yon. Okay. May dalawang tao na nasa labas. Yung lalaki, kasi nakapantalon, di lalaki, short hair. Nakatayo, kaharap niya yung isang tao na nakaupo sa barandillas. Babae po yun, ma'am. Siguro, babae siguro yun kasi hindi ko maano kasi maliit na babae. Mahaba yung buhok. Parang ganyan. Yun lang naman. Yun. Maliit ba ng babae si Cabral? Kasi doon sa picture, tingnan nga natin hindi na sanawin. Saan na yung na yan? Maliit ba na babae si Cabral? Ay, hindi ito. Wait lang, hanapin natin Saan na yung picture na yan?
Kasi parang may katangkaran si Cabral eh. 'Di ba? Parang may katangkaran na ano eh. Katulad na lang nito, ayan oh. Ayan oh, may kita natin, parang may katangkaran. So kung maliit, mukhang malaki tong driver ni Cabral eh, no? Pero yun ang sabi ng witness. Ano daw? Tawag dito, maliit daw. So, Sa mga past 8 siguro yun ng umaga. Natatandaan mo, ma'am, kung anong kulay yung sasakyan? Basta hindi ko maano kung basta dark. Dark. Hindi dark na black. Basta as lakas din at AJ nasa ano. Pwede siguro kasi yung asawa ko nakita niya rin yung sasakyan na yan nagparada doon sa gasolinahan, lampas ng gasolinahan. Nakita niya, inaano niya yung sasakyan kasi sabi niya, sino ba itong tao sasakyan na ito? Sino ang may bisita? Napansin niya kasi bumili ng sigarilyo. Nakita niya yung driver na bumaba, nakatsinelas. Kaya ng gabi ng gabing yon, inano niya yung sasakyan at saka yung tao, sabi niya, ito naman yung nagparada doon sa ano. Yun lang. Ma'am, natatandaan mo kung anong kulay ng damit ng nagtambay dito ng umaga? Red. Yung sa babae. Parang yung Hawaiian design niya kung hindi ko maano yung eksaktong kulay kung red o pink. Sa babae yun, ma'am. Yung nakaupo sa barandillas. Pero yung sa lalaki, ma'am, Red. red. Yung babae nakaharap dito sa... Hindi, nakatalikod. Ay, nakaharap dito sa mountain side. dito. Tapos yung lalaki, nag-uusap lang ganito. Ayun, yun lang po. Yun lang ang nakita ko. Hindi mo na nakita na bumalik yung sasakyan or umalis? Hindi na. Kasi ang ano ko, baka nagde-date lang, ganun, nagse-selfie. nagde-date Anong lang. oras mo napansin na wala ng tao doon, ma'am? Hindi ko na alam kasi hindi na ako lumabas. Hindi na ako lumabas na nag-ano. Yan ang witness, no? So ito naman yung panoorin naman natin tong video, dashcam video. Oo, alam nyo dito, medyo natatawa ako dito sa dashcam video na to. Kasi, bakit ba ako natatawa? Kasi nga, alam nyo yun, first time na, basta, ang hirap ipaliwanag, tsaka na, panoorin mo natin. Nasa puderarya na sa Quezon City ang labi ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral Okay. na natagpo ang patay sa Benguet. Sinisiyasat na rin ng mga otoridad ang lugar kung saan siya nakita, pati na ang hotel room kung saan siya nag-check-in. Uy! Mula sa Tuba, Benguet, Kung nakatutok may lang mabubulgar si pa ata na sikretong relasyon. Okay, panoorin natin. Bea? Ay, si Bea. Pia sa pag-iimbestiga o sa Go, pag-iimbestiga ng Bea. PNP sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Okay. kabilang na sa kanilang tututukan ang pag-secure sa mga ebidensyang makatutulong sa investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Viral na online ang So ito yung dashcam. Oo, so tingnan natin ha. dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet, bandang alas 10 ng umaga Yan na. noong December 18. Tapos tignan nyo maigi, ang init, di ba? Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa Ayan na, sino yan? concrete barrier. Uy, sinong nakaupo na yan? Okay? Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada.
Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla Ito yung isa sa mga nakakatawa dito. Kasi dito sa picture na to, saan yan? Dito sa picture na to at dito sa picture na ito, magkaibang damit ang suot ni Yusek Cabral. Ayun yung pinagkakatakahan ngayon ng katinang likod ko. Diyan sila nagtataka ngayon. Basa pa yung kilikili ko hatid na yun. So, dito kasi parang naka-sky blue ang suot ni Cabral at pagdating naman dito sa isa ay parang kulay pink. Baguio, huminto Ayan o, kulay pink na t-shirt. Pero doon sa isa parang kulay blue. muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Ayan o, tignan nyo kulay pink ha. O, di ba? Kitang-kita kulay pink. Pagdating dito, kulay blue. Ayun o, blue o. Di ba? Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanomaliang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Kanina, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, Taas din pala, no? SOCO at Forensic O, Unit. John Vic, tumalon ka na ha. Mag-volunteer ka na, John Vic ha. Ang taas pala nito. Ayan o, biruin mo yan. Tapos, may takot siya sa taas. Diyan pa siya pumatong sa mataas. Ang galing. Isinalaysay Yan o. O, dyan sa mismong bangin na yan o. ng mga nagpapatrolyo ang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Ito nga daw na pulis na to, tanggal na daw. Ewan ko ha. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Ba't hindi nyo pinaalis? Meron po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Sabi po nung driver, wala po, nagpapakil lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Kagabi, Ano yun, lumipad? nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, Okay. may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa anila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nako. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal document, Ba't iiwan ni Cabral yan dyan? Di ba hotel lang yan? Ulitin natin na yan, hotel room. O, hotel lang yan eh. Sinong tanga mag-iiwan ng mga gamit ni Cabral dyan? Sorry ah. Parang ang hirap paniwalaan nun. prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit May anong drugs electronic pa. gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahe na bandang alas 11 kagabi ang labi ni Cabral. At dumating pasado alas 3 ng umaga kanina sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Pia, nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang Yan Nas. Ano daw? Iwasan ng... spekulasyon at hintayin na lang daw ang resulta O, hindi pa pwede yun. Ulit-ulit, ano yung sinabi ng PNP? na iwasan ang spekulasyon at hintayin na lang daw ang Iwasan ng spekulasyon ng alin.
Pia, nanawagan din ang PNP sa publiko na iwasan ang spekulasyon. Okay, ay hindi niyo po pwedeng ano 'yon, hindi niyo PNP, hindi niyo makokontrol 'yon kung anong kung anong tumakbo sa utak ng mga tao.